Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda sa libu-libong magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng tagtuyot. Nasa 58 milyong pisong halaga ng ayuda ang ipinamahagi ng pamahalaan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Katuwang ng Pangulo sa paghahatid ng tulong ang DSWD, DILG, Department of Agriculture at Department of Health. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. At hindi lang Zamboanga ang ating hahatiran ng tulong. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Sa ibang balita, nagbabala si MMDA Acting Chair Don Artes sa mga tauhan ng ahensya na lumalabag sa batas trapiko. Paalala ng opisyal, ang paglabag sa batas trapiko ay may kaakibat na multa at parusa. Hindi rin aniya kukonsintihin ang ganitong klaseng gawain. Kamakailan isang MMDA personnel ang tumakas at nakipaghabulan pa sa mga taga-DOTR SAIC matapos dumaan sa EDSA busway. Sinibak sa pwesto ang naturang pasaway na MMDA personnel. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Kurt Ocon. Mayong adlaw, udom ka mga balay ang naugdaw, samtang usa ka balay ang naguba. Humaniulbo ang sunog sa Purok Mangrubang, Barangay Dumoy Turil, Davao City. Naitabo alas 11:30 sa buntag kagahapon, Mayo 7. Sa report gikan sa Bureau of Fire Protection 11, mukantidad sa 200,000 hangtod 300,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Niabot sa first alarm ang status sa maong sunog kung asa apektado ang 8 ka mga pamilya. Hinuon walay natala nga naangol o casualty sa maong insidente. Gideklarang under control ang sunog alas 12:09 sa udto o gideklarang fire out ala 1:02 sa hapon. Gilantaw nga nabiya ang niluto gamit ang kahoy ang hinungdan sa maong sunog. Samtang sa unang higayon, nasiplatan sa Mount Apo Natural Park ang usa ka langgam nga gitawag og Southern Rufous Hornbill. Kini atol sa gihimo nga monitoring activity na adtong Mayo 2 sa Mount Apo Natural Park, Cotabato. Monitoring team sa Magpet. Gikonsidera nga endemic species ang Southern Rufous Hornbill o gitawag sab nga Clock of the Mountains sa tribong Obo Manovo nga dunay suod nga koneksyon sa natural park nga ritmo sa kalasangan. Prutas ang ginakaon sa mong langgam nga dakong tabang sa seed dispersal sa ecosystem kung pagdagan sa mga tanom o kahoy sa kalasangan. Nakalista sab ang Rufous Hornbill is a vulnerable species sa International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species o hugot nga ginabawal ang illegal nga pagdakop kanila. Ug mao kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Kurt Ocon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat Kurt Ocon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.